Good everyone. In this video, we are talking about humans and God. Yun na nga yung sinabi ko, no? Last Friday. Pag-usapan natin ang mga detalye. Una sa lahat, i-discuss ko yung information age. So, today, mula noon dumating na yung World Wide Web, it's already day one of the information age. So, they are pros and they are cons. For me, if you ask me which is more favorable, kung meron ba o wala, of course meron. It became more favorable kasi you already have a chance of, you have a glimpse of what is happening. From the inside, you can have all of the information outside. Of course, I will discuss some of the cons about it, pero you will find out that there are more pros about it. But then, the same goes na the Bible has become available to everyone. The Satan comes with a different tactic of having different interpretations and hermeneutics of the Bible. Na-discuss ko na ito noon, pero nire-remind ko sa inyo na ang labanan is not about the availability of God's Word. It is all about discerning what is truly God's words. Ano ba talaga ang tamang pag-interpret ng salita ng Diyos? Because you will have myriads of pastors that will tell you different versions of the Bible. They will give you different interpretations. Sabi nga, wala namang maling opinion. That's true. Kaya nga, you have to let the Lord weigh the spirit or the motive behind each explanation, each sermon. So, let's go with the information age. Sa totoo lang, you don't need to go to church to listen to a sermon. No need. Hindi nyo na kailangan manimba para makinig ng sermon. That's true. Aminado naman yung mga pastor. Aminado naman din yung simbahan na hindi mo naman kailangan pumunta na ng simbahan. Kahit nga sa pagta-tithes ngayon, you don't need to go to church to give your tithes. As long as you know the bank account of the church or the pastor, you can give the tithes to them. Or if you are kinda lazy, no? So, you can send it through GCash or PayMaya. Pwede. This is what technology has made for us. This is Web 3.0, yung pagpasa ng pera. It can be done already. See? Pwede na magpasa ng pera. So, pwede ka na mag-tithe sa simbahan kahit hindi ka naman nagsisimba doon. Kahit hindi ka naman pupunta doon physically. Pwede. Hindi ko ina-encourage pero let's agree pwede siya. Okay. Ano ba yung kinalaman ng sinasabi ko sa information age? Yun na nga eh. Web 3.0 is all about the transfer of money. It's part of it. That begs the question. Now we have the availability of information from all areas of the globe. You can download a German article in one app. You can learn language through YouTube. Kung may mood ka magbayad, Duolingo. Kung wala naman, pwede ka naman magpa-assist na lang kay ChatGPT. Pwede. Pagko-code, hingi ka na lang ng code kay ChatGPT. Kung gusto mo, magpa-tutor ka na rin kay ChatGPT, pwede rin. Oh. This is what the convenience that this
this information age has brought us, kaya nga mas maraming pros kaysa cons. Ito yung sinasabi ni Lord. Ang labanan is not about the information that we have. Kaya nga, sinabi ni Lord, aminado naman siya, yung the libraries will become obsolete someday. Kasi lahat na ng libro will be published electronically. Lalabas na yung mga Kindle, yung mga e-book reader, lalabas na dyan yung mga smartphones. Lalabas na yan. Lahat ng mga bagay sa smartphone na lalabas. Kasi tinan mo, ang bigat-bigat ng libro, tapos kung i-convert mo lang naman sa e-book, mga nasa, pag di masyado maganda yung pagka-convert, 100 MB. Pero kung maganda naman, nasa 6.5 MB to 7 MB lang naman yan. So, isang malaking storage lang naman na flash disk and you will have a library of books. Sabihin natin if you have a storage of 2 terabytes and you put all of the books there, you will almost have one library of books in one single hard drive. But then look, you may know different sermons. Pwede ka nang, kunwari kung tiga Victory ka, pwede mo pakinggan yung sermon ni Pastor Bong sa CCF. You could listen to anyone. For example, if you are attending in CCF, you can listen to the sermon of Victory, and otherwise, and you can even listen to the sermons in the Christian churches in Indonesia, in the States, and the like. You can listen to French sermons if you want. May subtitle naman. Anything is possible now. But then, ito na nga. Ito na yung sinasabi ni Lord. You may listen to a lot of things. You may listen to a lot of sermon, but what is going to be your take on it? How would you characterize it? How would be a part of you? Kaya nga sabi ni Lord sa akin, it's not a battle of what you know. No more. Lahat nga nung sinasabi nila, pinagmamalaki nila yung degree nila, naku, sabi ni Lord, naku, papel lang yan. Tingnan mo, lahat ng courses mo nung college, tingnan mo, baka nasa YouTube na lang, series yun, tinitignan ko eh. Kunwari, kung gusto mo ng ichthyology, fish sciences, ayun, meron na sa YouTube. Anatomy of fishes, yung parts of the animal, o sabihin natin yung mga types of fish, yung tuna, nandun na yun eh. O sige, accountancy. Tingnan mo, lahat nga nung reviewer, nasa YouTube na nga eh. Yung pang board exam, for example, if you're taking a licensure exam, yung reviewer lahat nasa YouTube na. Dati, di ba, parang magsisigasig ka pumunta ng library para makapag-review, para makapaghanap ka ng mga reviewer. Eh, di na. Nung na-observe ako yung library, amag. Karamihan sa library, amag na. Di ko naman niya lahat. May mga ilang libraries kasi na they slowly shifted towards a social gathering of knowledge. Kumbaga, naglalagay na sila ng areas for sharing of knowledge, parang for inducing learning environment. Yun na yung nakikita kong innovations ng library na that I like. Kasi it's no longer just an area of books, but it is already a place for gathering of knowledge. It is a place for sharing of what we know. Yun na yung magiging selling point ng library. It's no longer the books. So, syempre, andun pa rin yung mga libro, andun pa rin yan, pero it's not really their main selling point now. It's very funny that somehow I feel bad that the Christian churches have not adapted much in this information age. This is the sad truth. The sad truth is,
despite of it that we are promoting it, we still, a lot of people is deprived of it. May mga ilang tao kasi they say na, ay sige, ay di ako susunod dyan kasi magiging mangmang lang ako, baka malito lang ako sa nalalaman ko. That is partly true, pero sabi sa Bible, if you seek for your own desires, kung mahilig ka magsarili, if you want to isolate towards the word, you're only seeking for your own pleasure. Ayaw mo magpatuwid. This is a lot of things towards the information age. Like I said, Christians did not adapt that much into this information age. Despite dumating na yung mga cellphone, Facebook, ang iniisip pa rin yung mga old values na they have. Andun pa rin yung mga makalumang mga kasabihan, yung mga pamahiin na unbiblical naman. I respect it, pero if it is not in the Bible, why should I follow it? Yung tipo, halimbawa, naalala ko ngayon yung pag may aalis yung tao, iikot yung plato. Well, for what? Diba? Tapos pagka nagwalis ka raw on a certain time, winawalis mo raw yung blessing, ganun. Sabi nila, wala naman sa ganun yun eh. Inuuto lang kayo. Ayan, ganyan din. Yung mga pastor din na nagsasabi na, uy, kailangan nyo dito magsimba, you will be blessed when it goes to church. Naku, sabi nila, pag mga ganun yung mga linyahan, ano daw yan? Naghahanap lang ng pera yun. Yung tipo na, come to church and you will be blessed by our services. Sabi, wag mga ganun yung mga BMGO ng simbahan, wag na kayo magsimba dun. Kasi malamang yung maririnig nyo lang naman sermon is talagang uuto-utuin lang kayo. I-encourage lang kayo, pero it will not lead you to repentance. Yung mga talagang importanteng bahagi ng simbahan, yung tipo, it will teach you holiness. It will teach you that the narrow way of God is through Him. Naku! Pag wala kayo narinig na yung mga talagang kailangan nating magpatawad, naku, kinakailangan ninyong talikuran yung mga makasariling motif, kailangan yung talikuran yung mga burloloy. Ay, sa lalaki may mga burloloy na rin. Sabi ko. Tapos yung pastor naka-foundation din. Tanda-tanda na, nagpapakulay pa ng buhok. Ba? Sabi sa Bible yun eh. The white hair symbolizes the glory of man. Tapos papakulayan mo. Kakaya naman. Ayun, so even in the information age, marami pa rin palang nauuto. Ay, oo naman, yun nga yung paraan ni Satan eh. Dadamihan niya yung mga yung this is a better version of looking at things in the Bible. O ganito dapat para tayo, jive tayo. Kaya nga dumating yung Baha'i, yung tipo, okay tayo, lahat ng religion pwede dito. Dumating yun. Sabi ko, wala to. Ito yung unang cons ng kasi ng information age. Dumating tayo dun sa postmodern era. Yung parang tipo wala nang absolute truth. O galing, di ba? Galing ni Satan dyan eh. I mean, kaya kita mo sa mga sermon ng simbahan, di ba? Secularized. Hindi na update ay yung Age of Enlightenment, ano pa ba yun? 19th century, late 19th century. The postmodernism has arrived. Yun talaga nag-flourish siya after na ng World War II. Ito yung problema. Sabi ni Lord, is it about time to go back to the roots of Christianity para hindi naman nalilito yung mga tupa ko? Ang daming nag-flourish sa simbahan noon naging postmodern yung sermon.
Kaya nga sabi ko, outdated masyado ang mga simbahan. Ang masakit yan, hindi nga outdated, baka siguro, yun na yung pinaka-BMGO nila, yung tipong, ay, wag natin ipakita yung full version ng Christianity. Wag natin ipakita kasi, hindi kasi in compliance dun sa postmodern thinking eh. Sabi nila, na-update din kasi yung Book of Life ko eh. Eh kung ganoon lang naman, edi burahin ko na lang din guys sa Book of Life kasi wala rin naman. Iibahin nyo lang naman din yung sermon ko eh. Yun na nga. So, sabi ni Lord, pagka masyadong maalwal yung sermon ng simbahan nyo, burado na sila sa Book of Life. Na-update din kasi yun. Na-update din yung Book of Life. Parang di ba yung status nyo, update kayo ng update, may mga my day kayo. Ganon din naman sa Book of Life, pagka puro kabalbalan lang din yung isi-sermon mo, kung puro pang-uuto lang naman din ang isi-sermon mo, burado na kayo sa Book of Life. Bakit? Kamo? Iniiba mo yung gusto ko eh. You're removing something and you're adding something else. Pag yung sermon nyo, parang tipo nasa bahay aliwan kayo sa ibang araw, tapos sa church. May narinig ako, church clothes. Sa isang rapper, no? Church clothes daw. Ibig sabihin doon, may mas malalim kasing meaning yun. So, sa simbahan, asal simbahan. Kaya nga church clothes, parang yung ugali mo, pagkalinggo, pang simbahan, pang kristyano. Pero pagka sa ibang araw, wala na. Ugaling makamundo na. So, nasa bahay aliwan, ganun, sabi ko. Wala to. Wala akong aasahan dito. So, yun na nga. So, the information age has brought a lot of good tides. If you know how to discern the good from the bad, bad knowledge, bad information, bad wisdom from good wisdom, how do you know if it is a bad wisdom or a good wisdom? You have to go back to the scriptures itself. If you don't go back to the scriptures, you will be in big limbo. Mawawalan ang iyong sense of existence sa mundong ito. Kaya kita mo, marami ang hirap kasi sa mga tumatanda ng mga pastor. Hindi naman lahat, sabi ni Lord sa akin. Yung ayaw na mag-aral sa Bible, continue to study the word. Yung parang na-convince na sila na ito yung gusto kong interpretation, ito yung gusto kong sabi ni Lord, yun yung mga mangmang. Nagsesermon kasi ayun yung doon sila masaya. Kasi ang totoo, ang unang tinatamaan ng sermon dapat yung pastor mismo eh. Yun dapat eh. Nung nangyari, wala eh. Ayaw naman magpa-disiplina eh, di wala. Sabi ko naman, wala, doon naman talaga pupunta yun. Tatanda naman talaga lahat eh. Yung pastor, dili naman pastor tatanda. Yung prophet, apostol, lahat tatanda. Ang tanong kasi, may pinagkatandaan ba? Yun na nga, sabi ko na nga, this is not about a battle of knowledge. It is all about wisdom. It is all about how do you use the information that you have. It is all about filtering. It is all about analyzing what does the information gives you. Ano ba ang binibigay ng information na yan? Kaya nga, at the end of the day, ang information naman na natatanggap in reality is hindi naman scientific information. Hindi naman articles ang binabasa ng mga tao. Ano ba binabasa? Instagram, Facebook. Puro kabalbala lang naman din yung information na mababasa mo. Tapos yung iba naman, puro
Puro Amazon, puro Alibaba, puro ano ba? Shopee. Yung information na makita mo, puro presyo lang naman, puro produkto lang naman yung makikita mong information. So, sabi nila sa akin, ibang information pala yata yung gusto nyo. Ay di, yun na nga. Kaya nga, it's all about how do you use the information that you have. And the same goes with the Christian churches. How do they use this technology? For the good of the sheep or for the good of their pockets? Or for the good of their vanity? Baka gusto naman, yung pastor, sabayan nyo sila sa ano nila, sa gusto nila. Pero syempre, para the more the merrier, sabi ni Lord sa akin. Ako, sige, the more the merrier kayo sa impyerno, magsabay-sabay kayo dun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, in the Christian churches, pagka yung simbahan, pakiramdam nyo, parang wala namang patutunguhan yung sinesermon, pagka hindi kayo napapaisip-isip na, ay, baka naman siguro oras na para talikuran tong mga bagay na to. Naku, baka yung Diyos mag-isip-isip din sa inyo. Dapat kayo ba sa langit? So, yun, isipin nyo yun, ha? That's about it for this video. Thank you for listening. See you next time. God bless.